Mga kapatid, imagine a world. No? Imagine a world kung lahat ng tao ay magpag-ibig. No? Ang lahat ay may pag-ibig sa kapwa, may malasakit. Pastor, edi walang ghost project. Di ba? Lahat may malasakit sa kapwa. Imagine, di ba? Yung mga nasalanta. No? Sila yung hindi nila inisip yung mga tao na yun. No? Inisip lang yung mga sarili. Di ba? Wala sanang nasaktan, walang nagugutom. No? At napakaganda siguro ng daigdig, mga kapatid. Kung ang lahat ng tao ay maibigin sa kapwa. Imagine, walang gera, walang angkinan, walang nananakot. Lahat ay pag-ibig. Kaya nga yung kanta, no? Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Totoo po yun, mga kapatid. Tayo po ay nabubuhay ngayon sa panahon na napakabilis ng paghusga, no? Pero mabagal magmahal. Sa social media, makita natin isang post lang, no? Isang opinion, isang pagkakaiba, nagiging dahilan para mag-away-away, para mag-unfriend. No? Marami na ba kayo in-unfriend? Ako, nung taon na to, nung January, lahat na, ang dami ko siyang friends. Diba? Siguro kayo, marami din friends. Yung mga friends nyo na dumaan ng birthday nyo, nagpo-post kayo, hindi man lang kayo binate. Alam nyo, one way, no? Sila post ng post, flex ng flex, pero hindi sila, minsan hindi kayo nabate, kayo like ng like sa kanila. Di ba? Meron bang gano'n? Experience nyo ba yun? Like kayo ng like sa kanila, pero minsan naman kayo, kahit minsan hindi kayo nilike, kahit minsan hindi kayo nabate sa birthday nyo. Inunfollow mo na yung mga hindi na. Sayang lang yung space. No? Sayang lang yung mga dumadaan sa wall mo, wala ka ng mga. So, ganyan mga kapatid, no? Pero, nakikita natin, ang daming mga nangyayari. No? Nahuhusgahan, nagbabiral, no? Nakita natin, yung isang parte, no? Isang segment lang pala, no? Isang side lang ng picture. Pero ang dami ng humusga, ang dami ng sabihin natin mga nag-comment. Ganyan yung mundo natin ngayon. Ngunit, nakikita natin kung paano nawawala ang pag-ibig. Nagiging selfish na ang maraming tao, mga kapatid. At sa ating pong pagbubulay ay inuutos ng ating Panginoong Hesus na ibigin ang kapwa. Hindi lamang po yung kaibigan, pati po ang mga mahirap mahalin. Tingin niya yung mga katabi nyo. Yan. Mahirap ka bang mahalin? Yan. Yan. Ang ating pong teksto ay makikita po natin sa John 13:34. At ito po ay pamilyar sa atin. Isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo. Magmahal kayo kung paanong minahal ko kayo. Gayon din naman, magmahalan kayo. Tayo po ay yumuko at sandaling manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong buhay, sa biyaya ng buhay na kami binangon sa aming mga higaan, Panginoon, at naririto kami malayang nakapagpupuri sa inyo. Samahan niyo po kami sa inyong mensahe, buksan niyo po ang aming mga puso't isipan. Makita namin ang aming kalagayan, Panginoon, at kung paano namin ito ma-apply sa aming pang-araw-araw na buhay, na magkakaroon, Panginoon, ng pagbabago upang masunod namin ang inyong kalooban. Muli po, Panginoon, maraming pong salamat sa pribilehyo ito na dinako niyo kami sa inyong bahay sa bahay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, brothers and sisters, John 13, this chapter 13 of John ay naganap nung ang ating Panginoong Hesus ay bago siya dakpin, bago siya ipagkalino. At imagine, alam niya na lahat ng mangyayari, di ba? Na ipagkakalino siya, na dadala siya ng hirap, panurusahan
ganti niyo ako, huwag kayong papayag na maapi kayo. Pero hindi po, ano? Bilang Diyos ng pag-ibig, no? Siya po ay nagbilin, no? Sa kanyang mga tagasunod na mag-ibigan kayo, no? Bilang mga tagasunod ko. Imagine na time na puno na ng takot, no? Puno ng pag-aalala, at alam ng Panginoong Hesus na siya'y mamamatay. Ibinigay niya, no, ang kanyang kabilin ay mag-ibigan kayo. No? Brothers and sisters, hindi lamang po doktrina ang magpapatunay na sila yung mga alagad, kung hindi ang kanilang pag-iibigan. Kaya ngayon yung ID, no, lagi kong sinasabi, ang ID ng mga mananampalataya ay love. No? Kung paano tayo mag-ibigan. So brothers and sisters, sa hapong ito, meron tayong 4 na pagbubulay. Ang una, ang pag-ibig ay utos. No, imagine, inutos. No? Inutos po sa Biblia na mag-ibigan kayo. Hindi po ito option lamang. Hindi ito yung second choice lang natin. Kung hindi mag-ibigan kayo, ito ay utos. Hindi sinabi ni Jesus kung kaya mong magmahal. No? Sinabi niya, isang utos, no? Ang ibibigay ko sa inyo. So ito po ay a command to love. Ang pag-ibig Kristiyano ay hindi batay sa damdamin, kung hindi sa pagsunod. Sabi po doon sa John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin nyo ang aking mga utos. Mga kapatid, alam niyo ba that the greatest manifestation of love is obedience? Kaya tayong mga anak, no? Paano natin masasabi na mahal natin yung ating mga magulang? Hindi yung sinasabihin lang natin sila ng I love you ma, I love you papa, daddy, mommy. No? Maipapakita natin na mahal natin ang ating mga magulang kung sinusunod natin sila. And same way, sa ating Diyos, no? The true manifestation of love is obedience. No? Kaya isang utos, no? Inuutos ko sa inyo na mag-ibigan kayo. Pangalawa, ang sukatan ng pag-ibig ay kung paano minahal tayo ni Kristo. No? Mga kapatid, meron pong absolute. No? Pag sinabi ng absolute, pastoran yan, drinking water. No, hindi yung absolute drinking water. Pag sinabi mong absolute, yun na yung highest degree. Wala nang tatalo pa. At mga kapatid, ang model po ng pag-ibig, no, na ipinakita sa atin bilang mga tao ay ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. No? Kaya nga lagi natin sinasabi, God is love. Diba? God is love. God Himself is love. No? Mga kapatid, paano tayo minahal ni Jesus? Napakaganda po nung mga kanta kanina, no? Kaya nga po, I always encourage you to take note of our team. No? Para yung mga mensahe in the preparation pa lang ng ating pananambahan ay nararamdaman na natin. No? At kahit yung kinanta ng mga kabataan, lapat na lapat doon sa ating message. Paano tayo minahal ng Diyos? Mga kapatid, sa kabila na tayo ay makasalanan, diba? Hindi karapat-dapat tayo ay minahal ng Diyos. Napakadali pong magmahal ng kaibig-ibig, diba? Pero napakahirap pong ibigin yung hindi kaibig-ibig at karapat-dapat. Pero sa case po natin mga kapatid, minahal tayo ng Diyos. No? Minahal niya tayo hanggang dun sa krus. In Romans 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin kahit tayo'y makasalanan pa. No?
Minsan kasi nagmamahal tayo kasi mahal din tayo. Minsan kasi binamahal natin kasi kaibig-ibig, karapat-dapat ibigin, karapat-dapat suklian ng pagmamahal, ang kanyang pagmamahal sa atin. Pero mga kapatid, ang Diyos, namatay sa krus. The greatest demonstration of His love, yung cross. Nung panahon na tayo makasalanan pa, nung panahon na tayo hindi karapat-dapat, nung panahon tayo ay hindi kaibig-ibig. Ganoon po ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. So, the greatest model, wala na pong hihigit pa doon sa ipinakita ng ating Diyos. Kaya nga po, ang tanong mga kapatid, paano natin hindi kayang mahalin ng ating kapwa? Kung tayo ay minahal ng Diyos sa kalagayan tayo hindi karapat-dapat, sa kalagayan na tayo makasalanan pa, minahal ng Diyos. Kung ang Diyos nagmahal, wala po tayong dahilan para hindi mahalin ang ating kapwa. Pangatlo, ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa gawa. Action speaks louder than words. Ano yung kanta? Words can say ba yun? No words can say. Hindi. Nahinatuloy ako sa mga title. Ha? More than words. Yun. More than words. Mga batang 90s talaga. So mga kapatid, baliwala po ang pag-ibig kung walang gawa. Hindi po sapat yung madalas sa mga conversation, nagkakaroon ng open up, sige, nagko-comment tayo, maging sa social media. Alam niyo ba, ang sabi, sa kabila po ng social media, naging close down, nakunik daw ang lahat ng sulok ng mundo through social media. Pero through this connection, lalo tayong naging malayo sa isa't isa. Imagine, dati kasi, para pag dadalaw ka talaga, para lang makausap mo. Ngayon, text mo na lang, di ba? Ngayon, pag may nakikita natin, magko-comment tayo, God bless, ingat, Pero nung araw, talagang hindi. Talagang pupuntahan mo. Talagang mag-uusap kayo. Yung communication nowadays, very easy, pero yung ating expression of love, yun yung naging problema. Wala pong exempted dito. Lahat tayo somehow, we are guilty. Sa mga pagkakataon na nandun sana tayo physically, pero through the ease of communication, nate-text na lang, natatawagan na lang. Pero in spite of this, mga kapatid, as believers, kailangan po makita sa ating mga gawa. In 1 John 3:18, mga anak, huwag tayong magmahal sa salita lamang, kung hindi sa gawa at katotohanan. Ang pag-ibig po, mga kapatid, ay pwede natin ipakita sa pamamagitan po ng ating pakikipaghalubilo, pakikipagkapwa-tao, pakikinig sa halip ng pakikipagtalo, pagpapatawad sa halip na paghihiganti, pag-unawa sa halip na panghusga. Mga kapatid, tunay nga po na sometimes, ang hirap nating gawin, especially doon sa mga panahon na parang sanay na kasi tayo Pastor, kasi mahihayin ako. Pastor, kasi ito lang yung
Ito na yung nakasanayan ko eh. Pero, yun nga po yung challenge sa ating mga kapatid. Somehow, we are commanded. Sabi, umibig eh, mag-ibigan, express. No? Somehow, yung pag-ibig na kailangan natin ibigay, we must, offer some sacrifice. Di ba? Nakita natin, yung number 2 natin, sabi, yung sukatan ng pag-ibig ay ipinakita ng ating Panginoong Hesus. Yung measure of love means sacrifice. Diba? Hindi naman natin kailangan mamatay na katulad ng ating Panginoong Hesus. But, yung punto natin mga kapatid, we must, make an effort. Make a sacrifice na ipakita yung ating pag-ibig sa pamamagitan ng ating gawa. At yun po yung kulang na kulang sa atin sa panahon ngayon. In spite of we are all connected, yung tunay na essence ng love ay unti-unti na po nawawala. Pangapat, at ito po yung ating huli, ang pag-ibig ang patotoo ng ating pananampalataya. No? Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, John 13:35, sa ganito, makikilala ng lahat na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. No? Kaya nga, sa atin, imagine, sa ating mga magkakapatid, in the church, wala pong dapat walang dapat bias, wala dapat tayong nakikitang hindi maganda sa ating mga kapatiran. Because dapat kung merong mga tao na tunay na magmamahal sa atin ay tayo mismo. We are family. We are family of God. Kaya ang unang mag-i-express nito mga kapatid, bago natin ito mapadama sa labas, ay kailangan nagmamanifest ito sa loob. Kaya napakahalaga po na ang isang church, wala pong tampuhan, walang hinanakitan, walang saloobin, kung hindi tunay na pagmamahalan. Kaya nga kung kailangan ng confrontation, kung kailangan ng conversation, communication, ito po ay dapat naaayos talaga at hindi po tayo makakahayo. Hindi tayo magiging pagpapala sa iba kung tayo mismo sa church ay mayroong problema. So napakahalaga po nito. Kaya nga po, ang pag-ibig din ang kapangyarihan at kasangkapan ng Ebanghelyo. Yung pag-i-evangelize, brothers and sisters, kapag nakita ang tunay na pag-ibig sa atin ni Kristo, nagiging bukas po ang puso nila sa mensahe ng kaligtasan. Sad to say, na napakarami na nakikita ang mga churches, is just a business. It's just a money pit. Ako talaga, nanunungkot ako kapag nakakakita ako ng post sa social media na yung mga churches na yan, wala namang iniatupag, kung hindi puro pera lang daw, wala daw tinuturo ang mga pastor, kung hindi mag-ikapo, wala daw tinuturo, hindi magbigay, puro pera-pera na lang. Nakakalungkot. Nakakalungkot na ang daming ginagamit ng kalaban para lalong pasamain ang image ng church. Pero mga kapatid, sad to say, and the reality is, marami kasing mga churches na hindi talaga nakikitaan ng tunay na pag-ibig. Meron ako ewan ko kung nabalitaan niyo yung mga recent years na matagal na ito. Nagkaroon ng mga bagyo sa Pilipinas, May isang binanggit na church doon na
isang prominent church, hindi daw binuksan para maging evacuation center. So, hindi pumayag na gamitin, samantalang yung church na lang nila ang natitirang nakatayo. No? So, makakarinig ka ng mga ganun na saloobin, na somehow, no, nakakalungkot din kasi sino ba ang dapat tutulong ng una? No? Tapos may mga denomination na nagpapamigay nga ng mga relief goods, no? Ang gagawin mo na gusto nilang maging miyembro mo na bago abutan ng relief goods, no? Siyempre, ikaw ngayon gutom na gutom ka na eh. Anong gagawin mo? Wala kang choice. So, sige, akaanod ka na dito kapatid sa susunod na may simbahan, pupunta ka na dito sa parang naobliga. No? Nakakalungkot yung mga ganon. No? Pero nga mga kapatid, kung makikita lamang ng tao, ng mga tao hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus, yung pag-ibig, yung kaibahan, bakit ba itong kapitbahay ko na ito laging nakangiti, masayahin, kahit hindi ko binabati pa rin ako, mga ganon. At yung nakikita nila na somehow, na kapag nakita nila yung ambience, kaya nga dito sa church, di ba lagi natin ini-emphasize talaga na kapag meron tayong nakikitang bago, may bisita, at ako'y natutuwa naman sa mga kapatiran na lahat ay lumalapit, lahat bumabati, lahat sila ay concerned doon sa bagong pumasok na nag-approach. Ipinapakita ng bawat isa sa atin na we're happy to have you. At ipinapakita ng bawat isa sa atin na ito kami, ito yung church na kinabibilangan namin. Kaya mga kapatid, napakalaki po ng testimonyo. Minsan, hindi mahalaga yung mga sinasabi natin sa kanila, kung hindi yung ipinapakita natin sa ating mga nakakasalamuha. And that is the greatest testimony. And the greatest way to evangelize is to show our compassion, to show our love sa mga tao na nakakahilo natin, mga kapatid. Kasi nga, minsan, yung struggle minsan yung mga mananampalataya, nahahawa tayo Minsan sa environment na hindi maganda, kapag doon tayo nakasama, nagiging katulad tayo nila. Nawawalan tayo ng lakas ng loob to stand up. Na minsan, dapat hindi nagkakaroon tayo ng paninindigan, pero for the sake na lang na wala ng argument, tahimik na lang, pastor, ayaw na ng gulo. Hindi makikiyan na lang. Nasaan yung pag-ibig sa katotohanan? Nasaan ang pag-ibig doon sa tama? Tapos, mababalitaan tayo nag-church, tumutungo si ganito. Inagluluko lang tayo. Church pala ito, church pala. Ako yung na-experience ko nung bata ako nabanggit ko na rin ito dati. Na nakilala ako nung mga classmate ko nung college na maloko, ganyan. Tapos, isang araw, hindi pumayag ang nanay ko. Sabi niya, anak, invite mo yung mga kaibigan mo. Magsiservice tayo dito. Patay na ka. Siservice. Di sabi ko, pinaghanda talaga ako. Siyempre, nahiya ako ngayon. Nahiya ako. Punta yung mga classmate ko. Tapos meron akong kaibigan doon na talagang, Christian siya noon pa. Nagiinom kami, hindi siya uminom. Talagang napakabait noon, napakabait niya. Tapos nung nagsimula na, kanta na, nagpakanta, nag-gymnaryo pa kami. Tapos nung kumakain na, sabi ng kaibigan ko, Christian ka pala. Ouch! Ouch! Kasi hindi nakita sa gawa . Tapos
naging maganda naman ng pangyayari na yon, after that incident, para akong nahiya na. Nahiya na rin ako dun sa grupo, parang hindi na masyadong ano. Tapos yung pastor ba naman, pinakilala ako, sabi, ang ikang si Eliezer, ang mga magulang niya, ganyan-ganyan, napaka-active sa church, lagi nagsisimba. Lagi nagsisimba pala Buti na lang, hindi ako binuko ng mga kaibigan ko, pastor, pasimuno yan no? So, brothers and sisters, somehow, yung mga pangyayaring ganun ay nagpapaalala sa atin. Na magpatuloy tayo na ipakita kung paano dapat tayo mamuhay sa harap ng mga tao hindi pa nagiging mananampalataya. Or else, brothers and sisters, katitisutan nila tayo. Magiging tisod tayo. At magiging dahilan pa para hindi sila mag-i-involve sa church. Pareho ko lang yung mga yan. Wala namang pagkakaiba yan. So, let's be sensitive, let's be responsible dun sa ating bagong kalagayan na as Christians, as a family of God. So mga kapatid, sa ating pagwawakas, ang pag-ibig ni Kristo ay hindi lamang isang mensahe. Ito ay buhay na dapat isabuhay. Ang pag-ibig ay isang utos na dapat sundin. Sa mundong puno ng galit, pilitin nating magmahal. Sa panahong uso ang pagkakahati-hati, piliin nating magbuklod. At sa panahong madali ang manakit, piliin nating magpatawad. Kung ang pag-ibig ni Jesus ay totoo sa ating lahat, ito ay aagos mula sa atin. At ang bunga nito, mga kapatid, kung ang pag-ibig ni Jesus ay totoo sa atin, ito ay aagos mula sa atin, kaya nating ibigin ang ating kapwa sa lahat ng panahon. Ito po ang mensahe ng ating Diyos sa hapong ito, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.